at ipangaral ang ebanghelyo sa iba't ibang dako at sa bawat tao. Kaya hindi po Bible College ang sending authority. It is a local church. Hindi rin po ang mga mission board ang nagpapadala ng mga manggagawa. No? Ang Great Commission ay pinagkatiwala ng Panginoon sa isang local Bible-believing Baptist Church. Amen. The only institution that God-given authority to preach the gospel to the region beyond. Amen? Kaya ang Great Commission ay pinagkatiwala ng Panginoon sa isang simbahan. No? Kaya this morning, we are going to study the truth of the faith, promise, mission, emphasis. No? Bakit tayo nagbibigay sa ating faith promise? Nakita dyan sa ating pagbibigay ay nandyan yung faith promise, no? No, sa aming mga bisita, no? Ay pakinggan nyo lang, kayo po ay bunga ng faith promise giving namin. Kaya kayo narito dahil mayroong nagbibigay sa gawain ng Diyos para abutin kayo ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo. Oo. Kaya faith promise, mission emphasis. No? Faith promise. Bakit tayo nagbibigay ng faith promise? Ang faith promise po, no, ay binibigay natin yan after we give our tithes. Oo. Yan po. Tithes. Oo. Yung iba, hinahati po yung tithes. Ilalagay sa faith promise. Hindi po yon ang tama. Ano? Ang tithes ay 10% of our income, automatic yan po. Ang tithes ay sa Panginoon. The Bible says tithes is holy. Sa Kanya yan. No? Holy. Pag sinabing holy, Kanya, hindi atin. No? Katulad ng holy nation, Israel, Kanyang bansa yan. Kaya huwag mong galawin yan. Kanya yan. Lagot ka sa Diyos pag ginalaw mo ang Kanya. Holy nation, Israel. Oo. Kaya tingnan mo ngayon, ginalaw nila ang Israel. Oo. Kaya mahirap, delikado pag ginalaw mo ang para sa Diyos. Oo. Ang tithes ay holy para sa Diyos. Ang Biblia ay holy book. Kanyang aklat. Siya ang author. And the writer were prophets. Sa Old Testament, the writer were prophets. To the New Testament, the writers were apostles. And apostles were Baptist. That's why King James Bible. No? The King James Bible. Yan po, no? Sabi ng iba, it's hard to understand the King James Bible because it was written by the Baptist. Amen. Kaya yan po, ang tithes is holy. Kanya po yan, hindi po atin. Kaya nga, if we give our tithes, we acknowledge that God is our partner in our life. We recognize that God is our partner. We believe that without God, we are nothing in John 15 verse 5. Amen. He is our partner in everything. Whatever in our life today, God is our partner. In your job, God is your partner, our partner. Amen. Oo. Siya ang nagbigay ng kalakasan. Siya ang nagbigay sa atin ng pag-iingat. Nagbabiyahe ka patungo sa trabaho, iniingatan ka ng Diyos. Yan ang trabaho ng Diyos sa ating buhay. Siya nagbibigay sa atin ng kalakasan.
Siya nagbibigay sa atin ng kalusugan na hindi ka nilagnat ng 40. Isang linggo ka maging 40. Ano yan? Degrees. Fahrenheit. No? Celsius. Ano man yan. Basta 40 ang init. Hindi ka makapagtrabaho. Binigyan ka ng Diyos ng kalusugan. Siya ang partner mo. Pag uwi mo sa trabaho, ingatan ka pa rin ng Diyos. At hanggang sa pagtulog mo, pagtulog natin, iingatan ka ng Diyos. Bibigyan ka ng Diyos ng masarap na tulog. Pagkatapos noon, gigisingin ka niya dahil papasok ka ulit. Mahirap ang trabaho ng Diyos. Isipin mo, gisingin ka. Ay kung hindi ka gigisingin ng Diyos, kung hindi tayo ginising ng Diyos ngayong araw, walang simba. Walang mga miyembro na nagsimba. Bakit? Hindi ginising ng Diyos. Salamat, blessing na po yun na ginising ka ng Diyos. Kaya life is a gift from God. No. Every day sa buhay natin, kailangan natin ang Diyos. We are totally dependent upon God. The oxygen that we breathe today is from God. Amen. Kahit hindi ka matapat, nagbibigay ng ikapo, nandyan pa rin ang oxygen ng Diyos. Walang bawas. Eksakto. Kasi kung kulang, mahirapan kang huminga. Pag kulang, kasi kulang ang pagbibigay mo. Salamat. Mabait ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa ating buhay. He is our partner in our job, in our business. Siya ang naglalagay, nagbibigay ng mga customer sa iyong business. Siya nagbibigay ng talino sa iyo para mayroon kang mga appointment sa iyong mga appointment, sa iyong mga business partner. No? Siya po ang lahat. No? Siya ang partner natin sa mga nag-aaral. Ang Diyos ang partner ninyo. Oo. Kasi maraming mga estudyante hindi sisimba kasi gagawa ng assignment. Mali. Ang Diyos ang partner mo. Iiwan mo ang Diyos, gagawa ka ng assignment. Natapos mo ang assignment mo, hindi naman pasado. Bakit? Hindi mo kasama ang Diyos. Siya nagbibigay ng kaalaman at wisdom. Amen. Siya nagbibigay ng wisdom. Amen. Ang sabi ng James 1:5, if any man lack wisdom, let him ask God. Humingi ka sa Diyos ng wisdom. Amen. Kaya, napakalaga ng wisdom. Saan natin matagpuan ang wisdom? Dito po sa gawain ng Diyos, dito po sa church. Every time you hear the message from behind this pulpit, you hear the wisdom of God. Amen. Amen. Ano yung wisdom? Ano? Less work, more accomplishment. Amen. Yan po ang wisdom. Less work, more accomplishment. Amen. Ay pag wala kang wisdom, puyat ka na ng puyat, hindi pa tapos ang project mo kasi wala kang wisdom. Knowledge lang ang pinairal mo, kapatid. Oo. Kaya, knowledge is useless without wisdom. Kasi wisdom is the application of knowledge. Kaya nga, kapatid, kailangan natin ng wisdom ng Diyos. Sa Kanya lahat, kapatid. Siya ang partner ng ating buhay, kapatid. Kaya wala tayong magagawa pag tayo ay nahiwalay sa Diyos. Oo. Kaya huwag kang mahiwalay sa Diyos. Oo. Huwag kang mag-disconnect sa Diyos. Don't disconnect God and His church. Amen. Maraming mga Kristiyano gusto pagpalain ng Diyos.
Pero araw ng Sunday, tinatabla ang Sunday. Kapatid, tandaan natin kahit anong sikap mo. Pag tinabla mo ang Diyos, magagalit ang Diyos sa atin, kapatid. At hindi po tayo pagpalain ng Panginoon. Amen. Kaya po, that's we are going to study this morning about faith, promise. We give this after we give our tithes unto the Lord. Amen. Ang tithes po ay may sukat, 10%. 10%. No. The first 10 is for God. Hindi last 10. Oo. Katulad na may baboy ka ng 10. Ang una, ibigay mo na agad sa Diyos. Oo. Hindi yung pang-10. Kasi ang pang-10, may problema na, may diferensya na. Pilay-pilay na at saka mo ibigay sa Diyos. Amen. Ibigay mo ang the best sa Panginoon. Give the best, give the fattest, give fresh unto the Lord. Amen. May pangako ang Diyos. Ano pangako ng Diyos? If I will prove me now, if I will not open the windows of heaven, and there were no room to keep it. God will return abundantly. Oo. Yan ang pangako ng Diyos. We cannot outgive God. Gayon, after we give our tenth to the Lord, and we give our faith promise. Alam mo ang faith promise? Walang sukat. Ang faith ay walang sukat. Iba-iba ang ating sukatan, bawat isa, ng ating panampalataya, kapatid. Faith, walang sukat. It is according to your faith. Pwede mas malaki pa ang faith mo kaysa tithe mo. Depende po kung gaano kalaki ang iyong tiwala sa Diyos. Ay dapat lang magtiwala ka sa Diyos. Amen. Don't trust mammon. Trust God. Because God is the owner of mammon. He owns everything. In Psalm chapter 24 verse 1. The earth is the Lord. Ang buong sanlibutan kanya. Don't trust your money. Amen. Many people trust their money. Money have wings like eagle. It can fly away. Proverbs 23. Yan ang sabi ng Panginoon. Doon tayo magtiwala sa Diyos. Huwag ka rin magtiwala sa mga meron, mga mayayaman. Kaya nga sabi ng Psalm 18 verse 8, is better to trust in the Lord than to put confidence in man, in princes, in riches. Don't trust. Because that is only temporal. Trust God, which is eternal. Huwag kang magtiwala sa kaibigan mong meron. Hindi po yan eternal. Isang araw, wala na yan. Mamamatay yan. Doon ka magtiwala sa Diyos na eternal, na hindi namamatay, hindi kumukupas kailanman. God never changed. He's the same yesterday, today, and forever. Amen. Yan po, according to your faith. Yan po, according to your faith. You give it, our faith promise, you give it according to your faith. Meron pa kayo nakita diyang love offering. Amen. Ang love offering natin, kapatid, yan ay ginagamit natin sa isang local church for our soul winning program. Amen. Sa soul winning, yan ang ginagastos natin sa soul winning, mga gasolina, mga merienda, ng ating mga good news doon natin kinukuha. Minsan, hindi na tayo makakuha kasi wala nang kukunin. Kasi nilalaktawan ng mga membro ang love. Amen. Love. We love. Whom God's love. Ano po yun? Kaluluwa. Ang sabi ng Revelation, I'm somewhat against thee.
Ano sabi diyan? Thou hast left thy first love. Nagagalit ako sa inyo dahil iniwan mo ang aking first love. The first love of God is souls to be saved. Souls are precious in the sight, in the heart of God. Amen. Yan po, no, ginagamit natin yan sa soul winning, ang love offering natin. Gusto nating marami pang kaluluwa maliligtas. You give it to love offering. Yan ang ginagamit natin, kapatid. Yan po. No. Kaya dapat maliwanag sa ating kung bakit tayo nagbibigay ng ating tithes. Yung ating tithes, that is for the need of our church. Oo. Yan po ang inahanda natin sa mga dumarating na Judith ng electricity, ng bills, ng ano pa, mga rentals, o lahat po yan, diyan natin kukunin, kapatid. No? To sustain the work of God. Amen. Yan ang dahilan kung bakit ang gawain natin nagpapatuloy. We preach the gospel for 13 years because many Christians are faithful in their giving tithes, faith promise, love offerings to the Lord. Kaya ang ating gawain nagpapatuloy. At kayo rin ay patuloy na pinagpala ng Diyos. No. Dahil ang faith ay may pangako ang Diyos sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. No. Yan nga ang lagay natin dyan, faith promise. Faith promise giving. Ito, yan po ay ginagamit natin sa mga humahayo ng salita ng Diyos. Hindi lang po sa four corners of this church, but around the four corners of the earth. Amen. To the region beyond. Amen. We cannot reach Mindanao, but we can send our faith promise going to Mindanao. Then the missionary from Mindanao preached the gospel and somebody got saved because of your faith promise. We send them. They need them. Amen. We cannot go to Visayas, but our faith promise support. We can send them that the soul winning, the gospel preaching will continue there in Visayas, amen, in Luzon, kapatid, in NCR, kapatid. We cannot go to other countries. We cannot go to Taiwan, Indonesia, ano pa yung kay Anwar? Pakistan. Oo. But through our faith promise giving, we can reach the souls, no, around the globe to preach all nation, to every creature in Mark 16 verse 15. Kaya may pangako ang Diyos sa faith natin, mga panampalataya natin. Kaya tawag niyan faith promise. No? Pag sinabing promise, may blessing ang Diyos. God promised Abraham to bless Abraham and his sons and sons, generations and generation. And God bless Abraham and his generation until now. Amen. That's why God bless Israel. Amen. The smallest nation in the world, but the richest, very rich. Kapatid, pakita mo, billions of dollars ang pinakawalan nila ngayon. Na bawat pasabog niyan, ilang million dollars yan. No? Kaya sila pinagpala ng Diyos. Magmula sa wisdom. No? Napakagaling ng mga Hudyo, kapatid. Napakatalino ng mga Hudyo, binigyan sila ng wisdom. No? Katulad ni Solomon. Siyempre, if you have wisdom, God also give you wealth. God will bless you. No? Kaya nga may pangako ang Diyos sa ating pananampalataya, and we are children of Abraham by faith. Amen. That's why
God bless. Christian. No, because we are the sons, children of Abraham by faith. Amen nga, may pangako ang Diyos sa atin. Anong pangako niya? Sa mga nagbibigay matapat sa faith promise, if you emphasize your faith promise, God will bless you. God, He has a promise to you in Philippians 4:19. Ang sabi niya, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Yan po. Ang Philippians 4:19, yan po ay usapin ng faith promise giving. Amen. He promised this to those who are faithful in supporting missionaries through our faith promise giving. Amen. May pangako siya. Tingnan sa Philippians 4:19, ano? Pero beforehand dyan, sa Philippians 4 verse 15, tingnan sa verse 15. Ang 4:19, nakakunik yan sa 15 muna, no? Makita natin, ang usapin dyan ay ang missions. Yan. Missions giving. Ang sabi dyan sa verse 15, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me concerning giving and receiving. Makita natin, kapatid, ano? Giving and receiving is inseparable word. If you give, you receive. Kaya nga sabi niya, concerning your giving and receiving, if you give your faith promise, you receive. Kaya sabi niya, no church communicated with me concerning giving and receiving, but ye only. Sabi niya, magmula, no? Dito po sa 16, even in Thessalonica, sent once again unto my necessity. Amen. Yan po, ano? Sabi diyan, sabi ni Paul, no? Sa mga taga-Pilipos, na mula siya ay umalis sa Macedonia. Sabi niya, alam ninyo na ako ay nangangaral ng ebanghelyo, pero walang simbahan na nagsusuporta sa akin maliban sa inyo. Kayo lang. Kahit dito sa verse 16, kahit ako ay nasa Thessalonica, once and again unto my necessity. Tumutulong kayo sa aking pangailangan, no? Sila ay supporter ng missionary like Apostle Paul. That's why Apostle Paul built churches, 52 churches. Amen. Missions. 52 missions. Yan po, sabi niya. Kaya nga, sabi dito sa verse 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Amen. If you give your faith promise, that is not my account, this is your account. And God will bless in your account, not my account. Sabi ni Paul. No? Noon, sabi ni Paul, sabi diyan sa verse 16, sa verse 17. Kaya sabi niya, hindi ako naghahangad ng inyong mga kaloob, ng inyong mga tulong. Hindi ko hinahangad yan, sabi ni Paul. Ang hinahangad ko ay kayo ay magkaroon ng masaganang bunga. Ibig sabihin yan, kapatid, ang gusto ni Paul, hindi sa kayo ay interesado ako sa iyong offering. Ang interesado ako ay kayo ay managana, pagpalain ng Diyos. May abound to your account, sabi yan. Desire fruit. Oo. Kaya nga ang pagbibigay, giving is receiving, our giving is sowing and reaping. Amen. If you sow, you reap. Amen.
If you don't give, you don't harvest. Amen. Kaya nga sabi diyan, but I have all and abound, and I am full. Kaya nga masagana ang gawain ng Diyos. Makakilos ang gawain ng Diyos. I am full. Sagana ang gawain ng Diyos, sabi ni Paul. Having received of Epaphroditus the things that were sent from you. That is mission support, mission giving, faith promise giving. No? Ang sabi niya, ang inyong pinapadala, an odor of a sweet smell. Oo. Ang inyong pinapadala, oo. Ang hangad ko sa inyo, hindi ako interesado sa inyong mga offering. Ang hangad ko sa inyo, na ako matutuwa na kayo pinagpala ng Diyos dahil sa inyong katapatan sa pagbibigay. Oo. Kaya nga ang natanggap nila ni Apostle Paul mula kay Epaphroditus, ang sabi ni Paul ay sweet smell. Maalimuyak katulad ng pabango. Yung binibigay natin sa faith promise, our giving, yan ay pabango sa Diyos. Oo. Naaamoy ng Diyos ang pabango. Amen. Ang tanong, may naaamoy ba ang Diyos sa atin every time you come to this church? Naabot ba ang amoy sa langit sa pamagitan ng ating pagbibigay sa tithes, magmula sa tithes at faith promise offering? Yan po, sabi niya, in verse, and a sacrifice acceptable. Yan po, ang faith promise, sacrifice. Amen? Sacrifice, maraming mga kapatid, nag-sacrifice. Imbis na ibayad niya ng kuryente, ibigay niya pa sa faith promise. Ngayon, naputulan ng kuryente. Si kapatid, sacrifice. Oo. Para magpatuloy lang. Kahit madilim ang kanyang bahay, basta mapapadalhan ng liwanag ang sanlibutan. Yan po. Sacrifice acceptable, katanggap-tanggap sa Diyos ang inyong sacrifice. And well-pleasing to God, nakakalugod sa Diyos. Amen. Katanggap-tanggap ang ating mga sakripisyo at kalugod-lugod sa Panginoon, kapatid. No? Kung malulugod ang Diyos sa ating mga binibigay, pag natutuwa ang Diyos sa ating pagbibigay, kapatid, no? Ay lalo tayong pagpalain ng Panginoon. Ang sabi niya, sa 2 Corinthians 9:7, it is more blessed to give, and God loveth a cheerful giver. Amen. Amen. Kaya nga ang sabi niya, nandyan ang pangako ng Diyos sa Philippians 4:19, sa faith promise. Ang sabi ni Paul, but my God. Oo. Sabi ni Paul, hindi ko na kaya kayong suklian ng inyong sakripisyo at inyong pagbibigay. Pero ang aking Diyos sa langit, but my God, amen, the God of Apostle Paul, is the same God that we are serving today, na nangako sa atin, but my God, amen, shall supply, amen, all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Amen. If you take care the needs of missions and missionaries, God will take care your needs. Amen. Ang Diyos ang bahala sa iyo, sa iyong pangangailangan. Amen. Amen. Hindi ka malulugi, kapatid, sa Diyos. Oo. Hindi papayag ang Diyos na may utang ang Diyos sa atin. We cannot outgive God. Amen. Amen. Pag nagbigay ka ng tamang sukat, sabi ng Luke 6:38, magbibigay ang Diyos ng siksik. Pag nagbigay ka ng siksik, ililiglig niya. At kung ililiglig mo ang pagbibigay, paapawin niya ang blessing running over. Amen.
Kaya kung ano ang sukatan mo, yan din ang sukatan, ibabalik ng Diyos. Pero sobra-sobra, running over, overloading blessing and overrunning blessing. Kaya hindi po natin, kapatid. Kaya hindi tayo magkukulang sa ating pangangailangan kasi pangako ng Diyos. Kung unahin mo ang gawain ng Diyos at ang Diyos magpo-provide ng ating pangailangan, kapatid. Kaya minsan tayo kinakapos and we need to check our giving. Oo. We need to check our giving. No. Inuuna ba natin ang Diyos sa higit sa pangailangan ng Diyos ng kanyang gawain? O inuuna natin ang ating mga pangailangan? Kasi wala tayong panampalataya, natatakot tayo. Baka maputulan ako ng tubig, maputulan ako ng internet, maputulan ako ng hindi na ako maka-Facebook. Oo. Kaya hindi ka magbigay sa faith promise. Inuuna natin ating pangailangan. Pag may sobra na lang ang gawain ng Diyos, o minsan walang sobra, kaya hindi tayo makapagbigay sa faith promise. No. Kaya pag if we believe that God's work is priority, oo, ang Diyos magpo-provide. God will supply all our needs that His promise. Amen. Yan ang pangako ng Diyos. Sa Hebrews 13:5, I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Nakita niyo sa Hebrews 13:5, tingnan mo na. Yan pa lamang ang ating introduction, maiksi na lang ating puntos. Ang sabi niya, Hebrews 13:5, let your conversation without covetousness. Ano yung covetousness? Yung hindi atin, wag natin kunin. Yung tithes hindi atin. No. Yung faith promise, magkaroon ka ng panampalataya sa Panginoon. And be content in such things as you have. Learn to live within your means. Learn to be content. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Oh. Let your conversation be without covetousness. Yung hindi atin. Yung Sunday, hindi atin. Sa Diyos, huwag mong kunin. Naging covetousness tayo kung kunin natin. And Sunday evening is still Sunday. Hindi pa rin natin. You must attend Sunday evening worship. Kasi Kanya pa rin yan. Sabi niya ng Hebrews, huwag kang maging covetousness. Ano sa Tagalog ang covetousness? Medyo masakit lang yung sasabihin. Oo. Huwag kayong maging sakim. Yan naman talaga ang dictionary. Oo. Nakunin mo pa ang para sa Diyos. Yan. Magtiwala ka sa Diyos. Hindi ka niya pabayaan. Hindi ka niya iiwan. I will. The word I will means absolute. Absolute. Yun, pangula na kong oras. Sige, tag 5 minutes na lang ang bawat isa. Bakit tayo nagbibigay? Dito na po tayo. Bakit tayo nagbibigay? That's the reason why you understand why we give our faith promise offering. Amen. Wala pa tayong puntos. Pwede tayo mag-invitation. Anong dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng faith promise? Number 1, bilisan ko na lang. It is God's mandate. God's command. Utos ng Diyos. Hindi ito utos ng senador, presidente, congressman, mayor. No. Utos ito ng Diyos. Amen. Ito ay mandato ng Diyos sa ating binasa kanina. Go ye, ang bawat miyembro ng simbahan ay kailangan ipalaganap natin ang ebanghelyo ng Panginoon. God's mandate to go. Amen? To all nation, to every creature, kapatid. No? Lahat ng bansa, lahat ng tao, abutin natin. We need to go. Ye, therefore, and teach all nation. Kaya mayroong word na go. We cannot win souls unless we go.
Amen. Maraming Kristiyano, ang paboritong kanta, I shall not be moved. Hindi umalis, walang maliligtas pag hindi tayo umalis, kapatid. Kung yan ang paborito nating kanta. No, maganda ring awitin yan, I shall not be moved. No. Huwag kang aalis sa simbahan. Patuloy ka sa soul winning. Amen? Sa lahat ng dako, goye. Pag sinabing goye, everybody must be involved in area of soul winning. Soul winning is the main thing. Because that is the mandate of God for us. Everybody, every member of the local church must be involved in missions and missionaries. Every member of this church be a missionary. Amen. Amen. Everybody, missionary and have a mission field, and we need to go to our own mission field, kapatid. Amen. No? Yan ang Great Commission, kapatid. Ang Great Commission ay hindi lang para sa pastor, sa choir member, sa mga workers, sa mga frontliners, kapatid. This Great Commission is for everybody, kapatid. Amen. Everybody is a missionary. No, must be involved in missions and mission field. Amen? In the mission field. We need to go in the mission field. Maganda ang mission field natin. Wherever you go, wherever you are, that is your mission field. Saan ka man na lugar, saan ka man na subdivision, you are there a missionary to share the gospel. Amen. That is your responsibility, kapatid. Kung ikaw ay isang nagtatrabaho, ang mga katrabaho mo, yan ang field mo, kapatid. Kung ikaw may business employer ka, ang iyong empleyado, yan ang iyong field, kapatid. Kung ikaw ay isang empleyado, ang mga kasama mo sa trabaho, yan ang iyong field, kapatid. Kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay estudyante, ang field mo ay yan sa paralan. Mga bawat kaluluwa yan. That is, you are accountable and that is your responsibility. That is your mission field, kapatid. Kaya yan po, missions. Ginagawa ba natin yan, kapatid, ang ating mission? Pag sinabing mission, something to do, something to accomplish, and that is our responsibility. Every one of us is our responsibility. No. Yan po. Kung hindi natin ginagawa yan, kapatid, hindi natin ginagawa ang ating mga misyon. No. Ang tawag sa atin, mission. You omit the Great Commission o mission. We are not doing the Great Commission o mission. Amen. Kung tayo o mission, anong mangyari sa atin? We are not fulfilling the Great Commission. Tayo ay consumption. Amen. Nalulungkot ang Diyos sa atin pag wala tayong ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Malapit na darating ang Panginoon, kapatid. Amen. Hindi ka pa humahayo ng salita ng Diyos. Hindi ka pa nagbibigay sa faith promise, kapatid. No. Ang tanong, ginagawa na ba natin, kapatid? Kung hindi natin ginagawa, ang tawag sa atin yan, disobedience. Paano tayo pagpalain ng Diyos kung hindi tayo sumusunod? Amen? Kung hindi natin ginagawa, simulan natin gawin. Maghayo. Malulugod ang Diyos. Sweet smelling our sacrifice. Acceptable sa Panginoon. At i-claim natin ang Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory, and we need to go. Amen? Go. Yan po ang nais ng Panginoon. We are always on the go. No. Marami pang mga tao never heard Jesus said. At ikaw po ang inintay. Oo. Dalhin natin ang Ebanghelyo kahit saan man, kapatid. Kaya na yung dahilan kung bakit tayo may ministry sa jail ministry. Meron tayong ministry sa kapulisan, sa barangay. Bakit? We need to go. Amen. And pangalawa, dalawa lang siguro ang pag-usapan natin. Not only God's mandate to go
every believers to go. Number 2, nilas natin to. This is God's message of the gospel. Amen. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay dapat marinig ng bawat tao sa mundong ito. Bawat tao sa Imos makarinig ng Ebanghelyo. Mabuting balita, kapatid, ng gospel. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is power unto salvation." There is power of the gospel. Every time we preach the gospel, ipangaral natin ang Ebanghelyo ng kaligtasan na si Kristo namatay, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay naman muli. Pag-ibalita natin yan sa mga tao. Oo, ibalita natin, kaibigan, isang araw namatay si Kristo dahil sa iyo, dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo. No. He died in the cross of Calvary. He was buried. After 3 days, He rose again. That is gospel. That is good news, kapatid, na si Kristo nabuhay naman muli. Sipin mo kung si Kristo hindi nabuhay na muli, wala ang kaligtasan. Amen? Pag ipangaral natin yung kapatid, this is the power, the gospel unto salvation. Makapangyarihan ang Ebanghelyo, mayroong naliligtas. Yan ang dahilan kung bakit tayo naligtas, kapatid. No? Dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo na tayo nakarinig ng mabuting balita na si Jesus nagbayad ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo at siya'y namatay, inilibing, pagkatapos 3 araw, siya'y nabuhay na muli. Kung ipangaral natin yan sa mga tao, ang mga tao tatanggap sa Panginoon, maliligtas, patungo sa impyerno, patungo sa buhay na walang hanggan, kapatid. Kaya po, kaya tayo, we need to go because the God's message of the gospel of salvation. Amen. If we didn't go, who will go to the lost? The lost will perish if Christian is lazy and disobey God in His great commission. Sino po ang pupunta kung hindi tayo? Oo. Mayroong pupunta. Hindi tayo, mga kulto ang pupunta. At marami silang madaya. Marami silang bulagin, kapatid. Nandyan pa si Senior Aguila. Oo. At handa pang mag-akay. Oo. Marami pa siyang dagitin. Si Aguila, dalhin sa impyerno. Kung tayo mga Kristiyano, hindi kikilos. Yan po. Marami pa silang mahimok. Ang mga kulto, marami pang mahimok. Marami pang madaya. Dahil sa maraming Kristiyano, many Christian are lazy. Many Christian are busy in this world, kapatid. Busy tayo sa panonood ng Facebook. Oo. Busy tayo sa television. Nag-enjoy tayo. Ngunit maraming kaluluwa, araw-araw namatay. Never heard the gospel of Jesus Christ. At sila patungo sa impyerno. Pastor, hindi ako marunong mag-soul winning. Sumama ka sa mga nagso-soul winning. Amen. Sabihin mo lang kung paano ka naligtas. Kung ligtas ka, may sasabihin ka. Sabihin mo lang paano ka naligtas. Mayroong lumapit sa akin. Oo, may lumapit siyang araw sa akin. At sinabi niya, aminin mo lang na ikaw ay isang makasalanan. At sumampalataya ka lang sa Panginoong Kristo. At magsisi ka na yung kasalanan. At tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas. At ikaw ay tanggapin mo si Jesus sa pamagitan ng panalangin. Ikaw ay maligtas patungo sa impyerno. Patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mag-amen na. Di ba? Maliligtas ang tao, kapatid. Kaya ang tawag niyang, kapatid, simple plan of salvation. Simple na lang. Bakit? Si Jesus na ang naghirap sa krus ng Kalbaryo. Siya po ang nilagyan ng koronang tinik. Pinaya, dinuraan sa mukha, kapatid. Pinako sa krus. Siya nagsakripisyo. Kaya simple na lang kaligtasan. Only admit that you're a sinner, believe on Jesus Christ, and confess your sins, and call upon the name of the Lord, thou shalt be saved. Amen. As simple as that. Amen? Kasi Jesus lang ang kaligtasan. John 14:6, Jesus lang daan patungo sa buhay na walang hanggan, kapatid. Walang makapunta sa Ama.
sa pamagitan ni Kristo. Hindi si Maria ang kaligtasan. Dahil si Maria hindi namatay sa krus ng Kalbaryo, si Jesus lamang, kapatid, ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Bagamat si Maria ay kasangkapan ng ating Panginoong Kristo para siya ay magkatawang lupa, kapatid, upang iligtas ka, kapatid. Siya ay maging tao, kapatid. Kaya naging tao siya kasi ang ililigtas niya, tao, kapatid, para magkaroon siya ng dugo. Dahil ang dugo na yan, na banal na dugo, yan ang magbuo sa krus ng Kalbaryo para hugasan, para bayaran ang lahat ng iyong kasalanan. At ang sabi niya doon sa krus ng Kalbaryo, it is finished, bayad ka na. At wala ka nang babayaran. Tanggapin mo lang si Jesus. Sumampalataya ka lang sa Kanya. Sa Kanyang bugtong na anak. Ikaw ay maliligtas. Simple lang po, ano? He hath the Son, not life. He hath not the Son, not life. Kung may Kristo ka, may buhay na walang gan ka. Kung wala kang Kristo, wala kang buhay na walang gan. Mas simple lang ang Biblia, no? John 3:18, he that believe it not shall, if you believe, shall not condemn. Pag ikaw sumampalataya, hindi ka matulan ng impyerno. But he that believe it not shall condemn already. Yung mga hindi sumampalataya, kayo ay nahatulan na. Sabi ng iba, bakit kayo naghatol, mga Baptist? Ang Biblia ang naghahatol, hindi tayo. Ang Biblia ang nagsasabi, kung hindi ka sumampalataya, nahatulan ka na. Amen. Hindi po tayo naghahatol. Ang salita ng Diyos ang naghahatol. Amen. Amen. Dahil you reject the Lord Jesus Christ. You believe it not that Jesus died and rose again. Amen. Kaya si Kristo lang talaga maliwanag sa Biblia ang kaligtasan. Amen. Hindi sa pagsapi ng reliyon. No. Ngunit ituturo. No. Hindi sa pagiging Baptist. Pero ituturo ng Baptist ang tamang kaligtasan. Hindi sa pagtitiis hanggang wakas maliligtas. Di ba yan ang turo ng mga Jehovah? Magtitiis hanggang wakas maliligtas. Kawawa naman, ano? Magtitiis ka. Tiniis na ni Kristo yan doon sa krus ng Kalbaryo para ikaw maligtas. Magtitiis ka pa rin. At sinabi niya na, it is finished. Bayad na. Magbabayad ka pa. Ay, anong tawag sa'yo? Bayad ko na, bayaran mo pa. May tawag dyan. Hindi ko na sasabihin. No. Kaya mga kapatid, hindi rin sa pagsunod sa 10 utos. Hindi natin masunod. Hindi rin sa paggawa ng mabuti. Kahit ikaw na ang pinakamabait sa mundong ito, hindi ka pa rin maliligtas. Dahil hindi sa kabaitan ang pagliligtas ng Panginoon. Dahil tayo lahat makasalanan. Walang mabait kahit isa. Lahat tayo makasalanan. Pastor, mabait yung kapitbahay ko. Lagi akong binibigyan. Lagi akong binibigyan ng ulam. Hindi pa rin siya maliligtas. Sayang nga ang kanyang kabaitan sa impyerno sa papunta. Kaya maraming mabait sa impyerno. Maraming makasalanan sa langit. Bakit? Nagsisi at tumanggap kay Kristo. Yung mabait, hindi siya nagsisisi. Kaya nagsisi siya doon sa impyerno at wala nang pagkakataon. Dahil ang Panginoon pumarito sa taong makasalanan. In Matthew 9:13, malapit na ko matapos, for I am not come to call the righteous but sinner to repentance. Ang Panginoon hindi pumarito para sa mga mabubuting tao, mababait na tao, kapatid. Narito siya sa atin sa mga makasalanan na nais magsisi. Ayaw ng Diyos na ang tao mapahamak sa impyerno. In 2 Peter 3 verse 9, God is not willing any should perish but all should come to repentance, kapatid. Kaya hindi pa siya bumabalik dahil marami pang tao hindi nakarinig ng Ebanghelyo. Dahil maraming Kristiyano hindi pa nagbabahagi ng mensahe ng Panginoon na kaligtasan. Our job, kapatid, is sharing the gospel of salvation. Amen? Hmm. Dapat makita natin, kapatid, ang mga kaluluwa na mapahamak. Ang sabi ng Matthew 9:36, when Jesus saw the multitude, He was moved with compassion. Amen. Ang sabi ng John 4:35,
Ang sabi ng Panginoon, lift up your eyes on the field, for already white and ready to harvest. Pagmasdan ninyo ng mabuti, ang aking anihin ay malapit na. Puti na, malapit na malaglag at mamatay. At dapat natin makita ang pangailangan ng tao, kailangan nila si Jesus. Ipakilala natin si Jesus, kapatid. People need the Lord, kapatid. Paano sila makarinig kung ang mga Kristiyano hindi natin dala-dala ang mensahe ng kaligtasan? Amen. We are sowing the seed of the gospel of Jesus Christ. Ang seed na ito, salita ng Panginoon. Kung ang binhi na ito, itatago natin, mabubulok lang ito, kapatid. At marami po mabubulok sa impyerno. Kaya, kapatid, why we give our faith promise offering? Because that is the mandate of God. Utos ng Panginoon sa bawat isa. Kung hindi pa ginagawa ngayon, gawin mo. No. And gospel message must be shared to all creature, to all nation. Kapatid. Yan dahilan kung bakit tayo nag-aakay ng kaluluwa. Kapatid. Because God's mandate to go. God's message must share to every creature. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, mga kapanasalat, thank you God for your great message today. Salamat po, Panginoon, sa mabuting balita ninyo, Panginoon. That's the reason why the truth of faith promise emphasis. Salamat po, Panginoon. The message is clear this morning. Habang tintugtog at panyaya, we have a short invitation. We shall now go to the climax of our message today. If you don't go, that is the mandate of God. If you don't go, you disobey the mandate of God. Why not come in the altar? Lord, I want to go. I want to obey your great commission. Saan ka man filled? Sa trabaho mo, sa school mo, saan ka man? Wherever you are, that is your mission field. And we need to go. Makilala si Kristo dyan. Ipangaral mo ang mabuting balita, the God's message, the gospel of salvation. Sige po, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Hindi po gamitin ang kulto. Tayo po ang gamitin ng Diyos. Niligtas ka ng Diyos para ikaw magamit sa ikaliligtas ng iba. We need to bring the gospel to them. Sige po, kausapin natin ng Panginoon. Don't end this service without making commitment to the Lord. Sige po. Just kneel down where you are. Just kneel down here in the altar and talk to God. And make decision to go and to share the gospel to the lost. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank God for a great message about great commission that we need to fulfill prior to your coming, O God. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God. Thank you for the power of the Spirit, for the wisdom that was bestowed upon the servant this morning. I bring back all the glory and honor to thy name, O God. Maraming salamat, O Diyos, ang lahat ng aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope you learned something today. Amen. About mission, faith, promise, emphasis. Salamat po sa Panginoon. And we'd like to call our ushers
Gampanan po natin ating offering sa Panginoon. Let us give our tithes and faith promise love offering to the Lord. Please pray also our Nehemiah project, that will continue. God supply our needs. Amen. Tayo po'y manalangin para sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa mga mensahe namin napakinggan, Panginoon. Salamat po sa simbahang ito, Panginoon, na patuloy po sa iyong gawain, Panginoon. And the main theme is soul winning, Panginoon. Salamat po na mga member din, Panginoon, patuloy, Panginoon, sa sumusuporta po sa gawain na ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tama niyo lang po aming pagbibigay, Panginoon. And I pray na kami din po ay mag-involve sa larangan